Hi guys, so good day sa ating lahat. So, anong gagawin natin guys kapag yung isang receiver natin at ECU natin ay hindi match? Okay? Nagpalit tayo ng receiver, gawa ng nasira. Siyempre hindi yan na match sa ECU. Bumili tayo ng lumang ECU or bagong ECU, hindi nagmatch doon sa receiver. So, anong kailangan natin gawin? So, ganito na gagawin natin guys. Papakita ko sa inyo yung diferensya nung match sila or naka-engage. Okay, so on muna natin. So tingnan nyo guys, pag in-on natin, nagbi-blink lang yung key. So hindi umiilaw yung pump, hindi umiilaw itong mga side na to. So dapat iilaw siya. Okay, so pag in-engage itong tools kasi ito, nakaka-detect siya kung naka-match yung ECU tsaka ito. Okay, so ngayon gagawin natin dito, i-unlock natin yung ECU. Okay, so ito lang i-unlock natin, mapaluma, bago ito, i-unlock natin ito para matanggap na yung bagong receiver. So ganito lang guys yung gagawin natin. Guys, so ganito ang pag-unlock ng ating receiver or pag-unlock ng ECM ID doon sa ating ECU. So yun, nabutas natin yung ECU, nailagay na natin yung ating mga pin. Ito na yung ating fastest module ngayon, latest module natin. Okay, so nakasalpak na yan. So ngayon, bubuksan natin yung ating software. So yung software natin yan, yung pang Y-Connect. Okay, so pagbukas ng software na ganyan, pupunta lang tayo dito sa file, then new project. Ngayon dito, ilalagay natin dyan, ito guys, wag natin baguhin itong microcontroller na to. So dito ini-name, so lagay natin dyan ECM reset, ayan, or ECM ID reset, o bahala kayo kung ano ilagay yung pangalan. Okay, so next dito sa communication, sa tool, ayan, yung nakalagay na E1 emulator, palitan natin yan ng COM port. Ayan, so pag click natin ng COM port, lalabas yung COM3 dito. Ngayon, pag hindi lumalabas dito, walang lumalabas dito, buksan natin itong tool details. Ayan, makikita natin USB, serial number. Pag binunot natin itong module, nawawala din yan. So pag walang lumabas dyan, ibig sabihin hindi na didetect yung module natin. Pwedeng sira yung cable or loose contact or yung mismong module natin. Okay, so okay natin. Ngayon, bago tayo magpunta sa Y-Connect o doon sa connect na nun, so i-press natin yung red na yan, yung red button. So pag press natin na red button, saka natin magki-click ng connect. So click mo natin yung press button natin yung red yan. Pag press natin kahit 2 seconds, 1 seconds, pwede na yon. So pag click natin na Y-Connect, dapat lalabas yung set clock na yan. Okay, so ita-type natin dyan 20 kasi 20 MHz lang yung mga Y-Connect. Okay, so pag click natin ng OK, ayun, so nakalagay doon operation complete. So na-detect na yung module natin, nakasetup na ng maigi yung mga karami natin, at lalabas ang error dyan. Yan, communication error or module error kapag hindi nakakonect yung mga pin, hindi nakatama, lost contact yung mga pin. Okay, so doon tayo sa next step. Okay guys, so next step natin gagawin, so na operation complete na natin, naitama natin yung module, natama natin yung mga pin. So doon naman tayo sa pagpa-plus ng mga file. Okay, so unang gagawin natin, punta tayo dito sa block setting, ayan, sa taas. So makikita nyo may mga naka-check. Ang gagawin lang natin dyan, una-una nating ipa-plus yung user boot. So i-check natin dyan, user boot area. Ayan, makikita nyo dyan, user boot area. Siya lang muna ang naka-check. Okay, so pag naka-check na yan, check natin yung operation setting. Kailangan naka-check yung erase, program, verify. Okay, then click natin yung operation sa dulo. So makikita natin dito, blanco pa, wala pa nakalagay dito sa blanco na to. So magbabrowse tayo ngayon. Ngayon, bubuksan natin yung file na binigay natin sa inyo. Yun yung pang-unlock ng ating mga ECM reset or ID, or pang-unlock ng ating IMO. So pupunta tayo dito sa ito. Ayan. So meron tayong dalawang klaseng file. Merong itong mga fresh na to, or yung binibigay namin sa inyo, nakalagay sa Yamaha 3. Yan, may nakalagay dito na IMO. Ito, NMAX, unlock IMO. Ayan, may nakalagay dyan na ECM reset ID. Ayan, user. So, ang gagamitin mo natin, user. Okay. So, meron tayo ditong bagong files. Ayan, papakita ko sa inyo. Dito muna tayo, papakita ko sa inyo isang step. So, user boot muna tayo. Yan yung may press na yan. User boot press. Then, okay. So, ito na siya. Ngayon, bago tayo mag-start, so, sure natin na nakapress ulit yung red button na yan, or itong button. Ayan. So, pag press start, ayun, so magpa-plus na siya, papasok na siya dun sa ECU natin. Ayan, okay,
So, nakapasok na. Next natin gagawin, click ulit natin yung block setting. Ang i-check naman natin ngayon, itong data plus 1. Okay, so uncheck natin yung user boot. Ito yung papapasokin natin ngayon. Okay, so same step pa rin, check. Dito yung tatlo na yan, then operation. Browse tayo ngayon ng file naman, yung data plus naman. Okay, so open. So, bago mag-start, click natin uli yung red button. Alright, so pag-click, start. Ayun. So, mga 3 flash yan. 3 times or 2 times. Yan. So, 2, 3. Ayun, 3 times. Okay. So, na-plus na natin yung user boot. Na-plus na natin yung data plus. Last natin ipa-flash yung code plus. Yan. Code plus naman ipa-plus natin. Ganun na pagkakasunod-sunod. Yan, check natin yung dalawa. Code plus naman yun na naka-check. So, operation setting, then operation, browse, then click natin tong C plus or code plus. So, or yung mga niread nating file na original, yun ibabalik natin doon, original tono natin. Okay? So, bago tayo mag-start, click ulit natin yung red. Alright. So, pag-click, start. So, medyo matagal yan guys. Abot kayo ng mga around 5 minutes to 10 minutes. Gagawin ang motor ng maayos at tama. Garantisadong gawa ay pangdalubhasa. Mekaniko, simple lang gumalaw at hindi nandadaya. Mekaniko, ang customer ay masayang uuwi at aandar ang motor ay banayad. May motor ka bang nasira na lumalala? Dahil sa mekanikong puro lang sa hula. Kalikot dito, kalikot doon. Problema ng motor di pa rin mawala. Pinakamasakit, pinabili ka pa ng pyesa. Oh shit, hindi naman pala yun ang sira. The best lumipat ka na dito sa mekanikong tapat na gumawa, di ka mapapahiya. Team Solid, sila ang tunay na mekaniko na may talino at gawa na ang motor mo ay alaga na maturuan ka pa ng tama. Garantisadong sakto ang gawa. Gagawin ang motor ng maayos at tama. Garantisadong gawa ay pangdalubhasa. Mekaniko, simple lang gumalaw at hindi nandadaya. Mekaniko, ang customer ay masayang uuwi at aandar ang motor ay banayad na. Umiikot sa Pinas para magturo ng advance. Dalayan ni Aaron Mekaniko na tapat ang salita. Mapa FI basic, advance na aralan ay dala. Makikinig lang ang mekaniko, susundan lang ng paggawa. Ang mekanikong kontento sa gawa. Di mo makikitaan ng paninira ng kagaya ng iba. Halos dami ng pila, hindi pa rin masaya. Ang hilig kasi sa bangayan na wala namang mapapala. Pinakamalupit at pinakamaganda, husayan mo at tahimik nang gumawa. Saktong singilan, saktong galawan, para ang customer ay umuwi ng masaya. Kay Aaron Mekaniko sigurado panalo ka. Team Solid nga kasi sa pagtuturo, subok na banayad ang motor, pati ang makina. At ang motorsiklo ay tumakbo ng walang sira. Gagawin ang motor ng maayos at tama. Garantisadong gawa ay pangdalubhasa. Mekaniko, simple lang gumalaw at hindi nandadaya. Mekaniko, ang customer ay masayang uuwi at aandar ang motor ay banayad. Gagawin ang motor ng maayos at tama. Garantisadong gawa ay pangdalubhasa. Mekaniko, simple lang gumalaw at hindi nandadaya. Mekaniko, ang customer ay masayang uuwi at aandar ang motor ay banayad na. May motor ka bang nasira na
na lumalala dahil sa mekanikong puro lang sa hula. Kalikot dito, kalikot doon. Problema ng motor di pa rin mawala. Pinakamasakit, pinabili ka pa ng pyesa. Oh shit, hindi naman palayo ng sira. The best lumipat ka na. Okay guys, so yun, na-complete na natin yung ating pagpa-plus. So okay na yan. So kalasin natin yung ating ECU, kalasin natin yung ating mga nakaset na yan. Okay, so testingin natin yung ECU kung okay na siya. Right. Okay guys, so ito yung after natin na ma-unlock yung ECU or ma-reset natin yung ECMID. So pag on natin ng susian, so makikita nyo yan, nag-bling lang yung K. So pag on natin ng ito, ayan. Ayan, so makikita nyo pag on natin, ayan. So dapat magkaka-power na to. Ayan. Okay, mamatch muna natin yung ECU. Isa pa. Ayun, nag-signal na yung hazard. Alright, so dapat on yung pump. Ayan. Ayan. So off natin. Alright. Okay, so hanggat hindi umilaw yung fuel pump na, ibig sabihin hindi pa nakamatch yung receiver tsaka yung ating ECU. So ayan o, gumagana lang yung receiver natin. Ayan, nag-hazard, pero hindi gumagana yung ano natin. Makikita nyo naman sa remote. Ayan o, ayan o, nagbiblink yung remote o. Ayan, ibig sabihin gumagana yung receiver sa remote. Saka dito makikita nyo yung mga signal. Pero hanggat di gumagana yung pump na yan, ibig sabihin hindi nagmamatch yung ECU tsaka receiver. Ibig sabihin yan, pagka ganito guys, hindi match yung receiver natin sa ECU. Kasi bumili tayo ng bagong receiver. So, syempre, inisip natin bagong receiver, na-unlock natin ng ECU. So, pag on natin, ayan. So, hindi gumagana yung pump. Ibig sabihin, hindi match yung receiver. So, kailangan natin ang receiver na match doon sa ECU. Kasi ito, Y-connect. So, gagamitin natin na pang receiver ay pang Y-connect pag ganyan. So, may mga ganong mga pangyayari na hindi siya nagmamatch. Pero pag on mode, nagumana to after nyo ma-unlock, ibig sabihin good na yung ating ECU tsaka receiver. So makikita nyo naman kapag ayan o, kita nyo nag-hazard, ibig sabihin nagpi-feedback na to. Pag pinipindot ko naman to, dapat umiilaw yung remote. Ayan o, umiilaw naman yung remote. Pag on lang natin, wala siyang pump. So ibig sabihin hindi pa match yung ECU tsaka receiver. So kailangan natin ng bagong receiver. Okay guys, so dahil hindi gumana yung ating old na receiver, gagamit tayo ng bagong receiver. Ayan, tulad ng sinabi ko kayo na hindi lahat ng receiver ay match doon sa ECU. So may tamang receiver para doon sa mga Y-connect. Okay, so ngayon ang gagawin natin ngayon, i-retrieve ko muna yung code nito. Then ito, remote ng pang Honda. So i-generate ko naman to, ipapalitan ko siya ng pang Yamaha. So gamit yung ating tools na pang generate. Okay, so update ko kayo guys after ko ma-retrieve ang code at ma-generate ang remote to Yamaha. Okay, isang layunin, quality na tono. okay guys, so dahil bago yung receiver natin, kailangan natin i-retrieve ang code. So ito na tayo. So isi-settings ko na siya para makuha natin yung code. After, tapos na rin natin ma-generate yung ating remote. Okay, so ayun na yung ating remote. So doon na tayo ngayon sa pag-retrieve. Settings muna tayo. Napalabas ng tuner mo, pinagtatalunan ng mga mekaniko. Bangayan doon, bangayan dito, ng isang lahi. So yun guys, gamit yung ating legit na pang retrieve ng code. Ayan, pwede nating mag-change code, pwede mag-delete ng code. Ayan, so ito na yung ating receiver ngayon. May code na siya. Okay, so ngayon imamatch na natin yung remote dito sa receiver. Then proceed na tayo dun sa tutorial natin sa ECU. Okay guys, so i-pair natin yung remote. Ayan, so kanina pang Honda to eh. Ngayon naging Yamaha na. Sa tingnan nyo yung blink. Kasi siya na kayo nagpa-blurred. So ito na siya. Then ayan yung patay, yung mabilis. Ayan yung on. Okay, so lapag na natin dito. So ngayon idadial natin yung code. Okay, long press. Ayan, hintayin na natin mag-blink yung key na yun. Ulitin natin. Yun. Next. Tapos long press ulit.
Okay, so unang code ay 6, sunod 1, sunod 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next 1, 1. Next 5. 1, 2, 3, 4, 5. Next 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next 1. 1. Okay, so pag ilaw, long press hanggang sumilaw yung remote natin. Ayun o. So nagmatch na siya. Pindutin natin yung K, remote natin. Ayun. So pag steady ng K, ibig sabihin na-receive na ng receiver yung ating bagong remote. Okay, so testing natin ngayon. So pindutin natin tong K. Ayan. Ayun, nakita nyo, nagpipidback. So pag pinipindot ko tong red, umiilaw yung remote. Ayan o. Okay, so nakita nyo, umiilaw na yung remote natin. So may feedback na siya. So pag naka-off, ayun yung mabagal. So pindutin natin. So walang response yung ating receiver. So on natin, yung mabilis na blink. Okay, so okay na yung ating remote tsaka receiver. Next naman yung receiver to ECU. Okay guys, so nasalpa ko na yung receiver sa ECU. So ito na yung power. So nagwa-blurred lang ngayon. Okay, so gagawin natin dyan, naka-on lang yung remote. Ayan, ayan, nakita nyo yung feedback. I-on lang natin to. Ayan. Okay, so pag off, ayan, pagpatay nyan, pindutin lang natin to. So pag ilaw nyan, on lang natin. Ayan. So pag on nyan, makikita natin mag-ilaw na yung pump na yan. Ayan, off na. Ayun, nakita nyo, gumana na yung pump natin. Ibig sabihin, na-receive na yung receiver sa ECU. So ngayon, gumagana na yung ating, okay, nakita nyo, umilaw na. So ang kailangan lang natin, bagong receiver. May mga receiver kasi na hindi tinatanggap na ECU. Okay, so ganun lang guys ang pag-troubleshoot. Ngayon, kapag bibili kayo ng bagong receiver na may kasama ng remote, hindi nyo na kailangan yung ginagawa ko yun, nag-retrieve, nag-program, hindi na kailangan yon. So pag match na, bumili kayo ito pares, automatic pagpasok nyo dito sa ECU at na-unlock natin or bagong ECU, pag on lang natin ang motor, pindutin lang natin to. Halimbawa, ito yung trigger natin, ayun, yung parang ganyan no, sa motor natin, pindutin lang natin yan, knob, tapos on lang natin susian, pihitin lang natin. So makikita nyo, mag-on na siya. So good na to guys, gumagana na yung ating ECU at gumagana na yung ating remote. Okay, so ship back na to sa customer. Bye bye.